binigyan naman ng tugon ng palasyo ang naging pahayag ng Vice Presidente hinggil sa pagpapakita ng ebidensya. Ayon sa palasyo, sa naging pagdinig kahapon ay mas lalong naipakita na ang Vice Presidente ay may alam sa activities kaugnay sa confidential funds base na rin sa naging pahayag ng kanyang tao. Anya, ito ay ebidensya at hindi ad hominem na pananalita. Kaugnay naman ang pahayag na lubog na sa baha ang bansa. Sinabi ni Jose Castro na totoo naman na lubog na ang baha at kitang-kita ito sa Davao na siyang epicenter ng flood control projects. Kahapon ay mas lalong naipakita ang mga ebidensya kung saan ang Vice Presidente ay siyang may alam mula sa pagwi-withdraw ng pera, mula hanggang sa paggastos, hanggang sa pagbibigay ng report. So lahat ng activities patungkol dito sa confidential funds ay inamin mismo ng kanyang tauhan sa katauhan po ni Mr. Limuel Ortonio na lahat ng ito ay alam ng Vice Presidente. So ito naman po ay nagpapakita ng ebidensya, hindi lang mga ad hominem na mga pananalita. So, mas maganda rin po na kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Pero ang palasyo at ang Pangulo hindi po tinotolerate ang mga salitang mapanira at mga ad hominem. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dizon na ayusin ang pagbabaha, na malalang pagbabaha sa Davao City. At nakita po ni Secretary Vince Dizon na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po inutos ng Pangulo agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. At kung pananagutan lang din naman po ang pag-uusapan, of course, nagsalita na rin po si Ombudsman Boying Rimulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking pondo dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon. At nakikipag-ugnay na rin po tayo dahil kailangan na rin pong makita at maimbestigahan. Aking ipapakita ang report dated May 30, 2022 kung saan as of March 2022 ay mayroong 13,917 flood control projects na kumpleto sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat po talaga itong makita at nakikipag-ugnayan din po tayo sa DPWH na dapat natin malaman kung ito ba ay numero lamang o totoong mga nag-i-exist. Kasi napakalaking bagay kung ito lahat ay maayos, nagawa ng maayos, kumpleto, dahil makakatulong ito sa problema ng baha. So kung meron dapat managot dito sa mga proyektong ito, dahil inamin naman ni dating Pangulong Duterte na merong ghost projects sa panahon niya, dapat din natin malaman. Kasi para mabigay po natin ang kahilingan ng Vice Presidente na managot ang dapat na managot. Patungkol sa paghahati-hatian ng 2027 budget, mas maganda pong tutukan niya po ito, lalo-lalo na pagka may BICAM conference. At ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon. Sa ngayon po ang impeachment proceedings ay naaayon sa konstitusyon at ito ay parte ng probisyon ng saligang batas upang mapanagot ang dapat na managot. Kung may kasalanan, dapat na mahatulan.